Okay, so tayo ka muna. Tayo muna tayo. Tapos sabihin mo yung sa katabi mo, natutuwa ako na nandito ka ngayon. Natutuwa ako na For the boys, sakapin niyo yung boys. For the girls, sakapin niyo yung girls. Natutuwa ako. Natutuwa kami. Sige, opo. Thank you, guys. Pag nakita kong inaantok, tatanungin ko. Makinig. Pag nakita kong inaantok, tatanungin ko, ha? So, pag inaantok kayo, tatanungin ko kayo. Okay. Sakit ba sa mata? Ha? Wala, natuwa ko dun sa dark mode. Okay. So, 9 series, second week na tayo, blessed series. So, this is about letter of Paul to the Ephesians. So, ano-ano ba yung mga topic natin? Number 1, we are spiritually blessed na. Kailan natin diniscuss? Last week. Ngayon, blessed by grace tayo. Yung binasa kanina ni JC is from Ephesians 1 hanggang chapter 2 verse 10. So, medyo mahaba-haba. So, blessed to Christ, ay blessed in Christ, blessed through His Spirit. Next is blessed for the unity. Blessed for new life, blessed for one another, blessed for one another, ulit, and submission. Blessed to stand firm. Ngayon, Magnum, ano tong apat na to? Yung kahapon na anong last week na diniscuss ni Kuya Lawrence, ano yung apat na blessing mo nung time na nakilala mo si Lord, na encounter mo siya? Ngayon, una, walang may Magnum. Wala kayo ba? Walang gano'n. Rewatch ko lang. Okay, wala. Sige. Una, chosen before the foundation of the world. Number 2, adopted from the family of God. So, sinabi natin na we are adopted. So, ibig sabihin, hindi tayo tunay na anak. Pero, nung time na nakilala natin ang Panginoon, ginawa niya tayong tunay na anak niya. We are adopted. Sorry. Number 3 is sealed by the Holy Spirit. Sealed, when we say sealed, kumbaga ano to pagdating mo sa langit, titignan kung meron bang tatak yung damit na suot mo. Yan. And makikita yung Holy Spirit, sinelyuhan ka ng banal na spirito. And number 3, ibig sabihin ng sealed din, guys, is ayun yung magiging tatak mo na anak ka. Okay? Number 4 is redeemed by the Son. So, we are transferred from the dominion of darkness to the dominion of light. So, dati tayong nasa kadiliman, dahil nung nakita natin ang glory ng Panginoon, we are transferred to dominion of light. Nagkaroon na ng panibagong reality. Then, dati tayong nasa dilim, ngayon ay nasa liwanag na tayo. Week 2. Ayan. So, week 2 na tayo, guys, and ang pag-uusapan natin is blessed by grace. Sabihin mo nga sa tabi mo, blessed by grace. Blessed by grace. Ayan. So, ito yung kaninang binasa ni Kuya JC natin. No? So, number 1, napapapansin nyo rito, hintayin natin pumasok si, mahalaga itong sasabihin ko. Ayan, si Ate Anaisa. Hello, Ate Anaisa. Sabihin natin kay Ate Anaisa, we are glad to see you. 1, 2, 3. Glad to see you. Okay. See you. Okay, number 1, guys. Makinig muna. Pwede bang makinig muna tayo? Mamaya na tayo mag-usap. Number 1. Ito, tatandaan nyo. Sinabi ni Paul, I heard your faith in the Lord Jesus Christ. Sino dito? Paano kayo naging tagasunod ni Kristo? Paano kayo naging follower ni Jesus? Is it because mabait ka? Is it because sumusunod ka? Paano mo malalaman na tagasunod ka ni Kristo? Huwag yung pansin eh. Asawa ko eh. Sabihin nyo, we are glad to see you. We are glad to see you. Hi, Mami. Okay. Mami on. So una, guys, ito lagi nyo tatandaan. Hindi tayo naging tagasunod ni Kristo dahil sumusunod tayo sa kung ano mang rules. Anong sinabi ni Paul? I heard your faith. Ibig sabihin, malalaman mo na tagasunod ka ni Kristo hindi kapag ka mabuting tao. Malalaman mo na mabuti siyang na tagasunod siya ni Kristo kapag ka ibinigay niya yung pananampalataya niya kay Kristo. Eto,
maling, ano yan, ayun ang isa sa mga maling, ano. Kasi di ba minsan, ay, Christian ka? Nung tinanong mo yung tanong na yun, bakit mo tinanong yung, ay, Christian ka? Para may question mark. Alam mo kung bakit? Kasi, ang iniisip mo, hindi yan Christian. Kasi nakita ko eh. Masama ugali. Ganun agad tayo, di ba? Mali yun. Alam mo kung bakit? Dahil naging Christian or naging follower ni Jesus ang isang tao dahil nanampalataya siya. Unang-una, na kaya tayo naging follower ni Jesus is because nanampalataya tayo sa Kanya. Hindi dahil mabuting tao si Ate Eliza. Or nakita ko si Maverick na hindi nagmumura. Kasi ganun tayo eh. Malala, Christian yan, hindi nagmumura eh. Hindi. Hindi ibig sabihin na hindi nagmumura Christian. No. Ang follower ni Jesus ay nanampalataya sa Kanya. Number 2, ayun yung una. Malalaman mo na tagasunod siya ni Kristo kapag nananampalataya siya kay Jesus. Number 2, ano sinabi niya? Your love towards the saints. Pangalawa lang. Napansin nyo? Una, faith. Pangalawa, love. Yung love mo towards other people. Paano mo makikita? Kunwari ako. Hindi, wag ako. Meron kayong mga tao sa loob ng classroom nyo na nakikita nyo na, ay, iba yung buhay niya. Kung paano niya tratuin yung ibang tao, makikita mo na talagang mahal niya yung iba. Mapapatanong ka, ay, follower kasi ni Jesus yan, pumupunta ng youth live. Nanampalataya yan kay Jesus at pumupunta ng youth live yan. And at the same time, nakikita mo sa buhay niya na nagmamahal siya ng ibang tao. O, diba? Ano mapapansin nyo? Marami kayong makikita sa loob ng classroom nyo na sobrang walang pakialam sa iba. Sarili lang nila ang pakialam nila. Pero, when you see those people na kunwari, yung makikita nyo na may paki sila, na kunwari, okay, sa labas na tayo tapos mayroong isa doon, bumalik, sabi niya, wait lang guys, hintayin natin yung isa, hindi pa siya nakakatapos ng ginagawa niya. Doon mo makikita na may something dito sa tao na to. Parang sa lahat ng pagkakataon, nakikita ko na meron siyang pakialam doon sa ibang tao na nandun sa loob ng classroom. Nakita nyo? Una, pananampalataya kay Jesus. Ngayon, yung pangalawa is nakikita mo na nagkikare siya sa iba. Pero, hindi pwedeng mauna yung pagkikare bago yung faith. Palaging nauuna yung pananampalataya kay Jesus and then sumusunod yung pagmamahal sa ibang tao. Yung pagkikare. Okay? Huwag kayong magkakamali doon. Kasi, pag binaliktad nyo yun, kulto yun. Kulto, ibig sabihin lang ng kulto, sumusunod ka lang sa isang bagay pero hindi ka nananampalataya kay Jesus. Okay? Number 2 is, the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Sabi niya, I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayers. Ito isa sa mga bagay na gusto kong matutunan nating lahat. For the leaders and for us preachers, don't ever forget to pray for everyone. When I say everyone, leaders, members, churchgoers, tsaka yung mga tao pa na iniintay natin na pumunta din dito. We pray for them. And mapapansin mo, si Paul, I do not cease to pray for these people. Tuloy-tuloy, continuously. Anong sinabi niya? May give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Ang pinagpe-pray palagi ni Paul sa lahat ng mga tao sa loob ng church is, i-reveal ng banal na spirito yung kung sino si Jesus. Alam niyo kung bakit? Bakit ayun yung prayer ni Paul? Kasi, ito pansinin niyo, maraming tao sa loob ng church, matagal na sila, pero hindi nila kilala kung sino si Jesus. Never nilang na-experience kung gaano sila kamahal ng Diyos. Naririnig nila, pero they don't care. Pero here, pinagdadasal ni Paul na bawat isang membro ng simbahan will be able to understand yung pag-ibig ng Diyos sa kanya through the Holy Spirit.
para makilala natin. I hope and pray na kaya tayo lahat nandito is because we want to know who Christ is. Kasi maraming pumupunta ng simbahan, hindi ayun ang dahilan. Kaya we always pray for you guys na maging tama ang motivation. Having the eyes of your heart enlightened that you may know the hope to which we has called you. Your eyes enlightened. Ito tatandaan nyo. Ang prayer namin palagi sa inyo is hindi kayo maging mabuting tao. Okay? Yung pagiging mabuting tao, lagi nyo tatandaan, pangalawa lang yun. Ang primary dito is i-open ng Diyos yung puso or yung heart nyo. Tingnan mo sinabi niya, eyes of your heart. Maraming tao sa loob ng church, bulag. Hindi nila nakikita yung beauty ni Jesus Christ. So, kasama sa prayer ni Paul, na lahat ng mga church members sa loob ng simbahan will be able to have their eyes or the eyes of their hearts to be open. Eto, maraming tao nasa labas ng church. Sige lang. Maraming tao nasa labas ng church and wala silang pakialam sa Diyos, right? Dahil hindi pa nabubuksan yung mata ng kanilang mga puso. That you may know what is the hope which He has called you. Ano yung hope? Ano yung hope? Ano yung hope na yun? Ano yung sinabi ko dito na background ng Ephesians? Everyone is running for their lives. Lahat ng mga tao na sinulatan ni Paul are running for their lives. Tayo, youth life, a-attend ka lang, naka-aircon, uupo ka, sa kanila, bago ka maka-attend ng simbahan, yung buhay mo ay maaaring mawala na. Bakit? Hinahunting. Tayo, nakakatama, di na ako pupunta ng youth life. Ang daling sabihin. Pero sa kanila, hindi. It's a matter of life and death yung pagpunta ng church. Pero dito, sa atin, ngayon, wala na. Parang wala na masyadong essence na, youth life, sila lang naman yan, wag na. Pero sa kanila, hindi ako pwede umabsent ng simbahan or else mamamatay ako. Mamamatay siya dahil mawawalan siya ng fellowship with other believers. Alam niyo ba kung gaano kahalaga yun? Kaya nga as much as possible, yung youth life palagi yung una nyo naiisip pag malungkot kayo, broken-hearted ka, feeling mo hopeless ka. Because this is where you can see or be with other people. Okay? Ano yung hope natin? Bakit yung sinasabi yung hope dyan? It's because inire-remind niya yung mga recipient ng letter na lahat ng suffering na pinagdadaanan nila will one day will become unto. Ibig sabihin, darating yung time na dadating second coming si Christ. And sabi niya, He will wipe away every tears from your eyes. And there will be no more weeping, there will be no more mourning, and there will be no suffering. Ayun yung hope na sinasabi ni Paul dyan. And pinagdadasal niya rin that to know the riches of His glorious inheritance in the saints. Ano ba yung glorious inheritance natin? Yung inheritance natin, that yung ginawa ni Jesus for us is sufficient. Mamaya i-explain ko kung ano yun. And what is the immeasurable greatness of His power towards us who believe according to the working of His great might. Alam niyo ba kung paano din-display ng Diyos yung kapangyarihan niya? Tumasikin na ako. Anyway, paano ipinakita ng Diyos yung kapangyarihan niya? Okay, pag merong mga sikat na tao, paano nila pinapakita yung kapangyarihan nila? Baya, power, strength, right? Pasabog, di ba? Or by strength. Pero, the God of the universe, paano niya ipinakita yung kapangyarihan niya? Namatay siya. Alam niyo ba, that's the ultimate display of His power nung time na namatay siya sa cross. Which is kabaliktaran ng definition natin ng power. Okay? Sige, mamaya. That He worked in Christ when He raised Him from the dead. Diba namatay si Jesus and then He was raised.
from the dead, and seated him at his right hand in the heavenly places, far above all rule and authority and power and dominion, and above every name that is named, not only in this age but also in the one to come. What's unique about Jesus is itong leader natin or itong Diyos natin. Paano niya ipinakita yung kapangyarihan niya? Paano niya ipinakita yung glory niya? Alam niyo ba, yung ultimate glory ng Diyos is the cross. That is His wisdom, that is His power, that is His majesty na ipinakita niya sa ating lahat na kaya nating intindihin. Nakita niyo ba? Ayun yung ultimate na form ng wisdom niya. Pero sa atin, katangahan yan. Di ba? Di ba, FPJ? Ang ending, mamamatay siya. Ano sa atin yun? Katangahan yun. Pero dito, iba. Namatay siya para mailigtas yung sanlibutan. Pero, yung typical na belief, ay hindi. Kailangan i-overtake niya yung trono para masabi nating nanalo siya. Dito, hindi. Nasabi nating nanalo siya dahil namatay siya. At muli siyang binuhay or muli siyang nabuhay. Para kanino? Sabi mo sa katabi mo, sa'yo. Okay, so mag-aano na tayo, and put under His feet and gave Him the head over all things, which is His body, the fullness of Him who fills all in all. So dito, parang sinasabi lang niya, di ba, itong i-put under His feet, ayun na yung time na kinonquer niya na si Satan. Yung time na namatay siya. And gave Him head over to the things, all the things to the church. Kaya sinabi ng Bible, di ba, that Christ is the head and we are His body. Tayo yung kamay, tayo yung paa, tayo yung large intestine, tayo yung ginagamit niya to proclaim yung good news. The fullness of Him who fills all and all. Ngayon, dito na tayo sa susunod na verses. Yung binasa ni Kuya JC. So, ngayon, nung sinabi ni Paul yung lahat ng mga prayers niya for the church and all, niremind niya ngayon yung Ephesians. Diba? Kasi everyone is running for their lives. Everyone is, hindi nila alam kung mabubuhay pa ba sila bukas or hindi. Kayo ba? Pag nandun na kayo sa sitwasyon ng buhay niyo na yun, ano ipapaalala mo dun sa mga tao na nagsasuffer? Ano papaalala niyo? Kunwari ito, senaryo, may pumasok na dyan, mga armado, hinahunting tayong lahat. Anong ipapaalala mo dun sa loob ng nasa loob ng wire? Ha? Punta kayo sa bahay ni Dada. Safe doon. Tago kayo doon. Oo. Tago kayo sa aircon. Ganun ba? You are all saved by grace. Diba? You are all saved by grace. Huwag kayong matakot. Parang ano no? Can you imagine? Di ba yan na, ready na tayo And everyone, parang ano na tayo, hindi na natin alam gagawin. For sure, magtatakbuhan tayo. Ano ngayon yung ipapaalala mo? And you are all saved by grace. Sinabi ni Paul yan, pero bago niya sabihin yan, in-remind niya yung buong churches na condition nila bago nila nakilala ang Panginoon. Iniisip ko, bakit nga ba niya kailangan sabihin pa yun? Okay, sige, tignan natin Everyone is suffering. And then sinabi niya sa verse 1 ng Ephesians chapter 2 is, you are dead in your trespasses and sins in which you once walked with. We are running for our lives. And then, this is the thing na ipapaalala mo sa akin. Why is it important? Alam niyo kung bakit? Ito napansin ko sa atin Kapag ano na tayo, yung napansin niyo yung mga matatanda?
Ano lagi nilang sinasabi kapag mag-isa sila? Ano na ba yung nagawa ko para sa ganito? Parang laging tinatanong yun. Parang ano na ba yung ginawa ko para sa ganito? Ano na ba yung naging legacy ko sa pamilya namin na to? And I think the reason why pinapaalala ni Paul to is because para hindi nila makita yung bagay na ginawa nila. Diba? Kasi ganun eh. Parang ganun lagi ang ano natin eh. Parang we are always checking on the things na ginawa na natin for other people. Ginawa natin for the church, ginawa natin para sa family natin. O, tayo. Halabitin mo yung katawan mo. Sabihin mo, huwag kang matulog. Okay, so ngayon, this is a reminder of Paul to the Ephesians. And ito tatandaan nyo guys. Yung letter na yan is not written for the unbelievers. When I say unbelievers, hindi to sinulat para dun sa mga tao na nasa labas ng church. Isinulat to sa mga tao sa loob ng church. This is written to those people who are inside the church. And ang una niyang sinabi is, you were dead in your trespasses and sins in which you once walked. Eto tanong ko sa inyo. Paano ka naging follower ni Jesus? Ate Alexa, paano ka naging follower ni Jesus? Accepting Him. Ikaw, Kuya Mabel. Huh? Accepting Him dun sa camp. Sa camp. Okay, ikaw. How do you become a follower of Jesus? Accepting Him. Ikaw. Accepting Him. Ay, ma'am, tuloy. Accepting Him na lang. Accepting Him na. Ikaw, Andre. Why do you become a follower of Jesus? When I entrust Him with my life. When I entrust Him with my life. Okay. In light of this verse, tama ba yung sagot nyo? Hindi. I entrust, I accept. How can a dead people or a dead person accept or entrust his life to someone? Nakakita na ba kayo ng patay? Lord, tinatanggap kita. May ganun ba? May ganun bang patay? O Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Lord, ini-entrust ko yung buhay ko sa'yo. May ganun bang patay? Nagsalita? Kahit pagsasampalin ko yung mukha nun, hindi yun magsasalita. Tignan nyo, ang tagal nyo na sa loob ng youth life pero mali yung understanding. Bakit? Unang-una, sinabi ng Bible, lahat tayo patay. When I say patay is patay, patay is patay, dead is dead. When a person is dead, ibig sabihin, wala siyang kakayahan na sabihin sa Panginoon, tinatanggap kita. When a person is dead, wala siyang kakayahan na sabihin sa Diyos, ibinibigay ko yung buhay ko sa iyo. Do you know? Mamaya ko ipapakita sa inyo kung paano nangyari. Ibig sabihin, lahat tayo patay. Ibig sabihin, patay ka. Wala kang sinabi, wala kang ginawa, at wala kang na-sense. You are dead. Yung bangkay ka na, bangkay, as in totally bangkay. Hindi mo kayang magtiwala, hindi mo kayang ibigay yung buhay mo. Wala kang kayang gawin. In short. Sino yon? Sabi mo sa mo, ikaw yun. Ako yun. Lahat tayo yun. O, ito pa. Following the course of this world. Wait, patay ka. You follow the course of this world? Wait. You are dead in your spiritual life. Ibig sabihin, kung patay ka, hindi ka nagre-respond sa kung ano yung sinasabi ni Rosa. Pangalawa, you are following the course of this world. When I say course of this world, ano ibig sabihin? Kurso. Diba? IT engineer. When I say course,
kung ano yung ibinibigay sa'yo ng mundo na turo, kung ano yung binibigay sa'yo ng mundo na payo, advice, ayun lang yung pinapakinggan mo. Kaya kapag tinanong mo iba hindi ako maliligtas dahil sa good works ko, ano sabihin sa'yo, katangahan yan, malaligtas na ano? May malaligtas pa walang ginawa. Diba? And that's the course of this world. Anong sinasabi sa'yo? Mali yung pinaniniwalaan mo. May maliligtas ba ng walang ginawang mabuti? And the course of this world is ano? We just follow. Kung ano nakita mo sa social media, finalo mo. Kung ano nakita mo sinasabi ng nanay mo, tatay mo, finalo mo. Kung ano nakita mo sa mga kaibigan mo, finalo mo. Kung ano yung fad, kung ano yung famous, fina-follow mo lang yun. Wala kang pakialam sa sinasabi ng Diyos. Fina-follow mo lang kung ano yung famous sa mundo na to. BTS, sige, go. O, diba? I'm not against BTS. Sinasabi ko lang, this is our condition. And, ayun, napansin nyo ba? Kung gaano tayo para tayong mga puppet? Para tayong puppet. Pina-follow lang natin kung ano yung nakikita natin, pero hindi natin kine-question kung tama ba yun o hindi. Number 3 is following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience. Alam nyo ba ito? Patay ka na. Pina-follow mo yung course ng mundo na to. At sino master mo? Si Satan. Sabihin mo ka sa tabi mo, master mo si Satan. Master mo si Satan. Napansin nyo ba? Napansin nyo ba? O, ganyan ka. Hindi mo alam, you're following the course of this world. Tapos, si Satan, hawak-hawak ka sa leeg. O, Raymar, dito ka naman. O, Wesley, dito ka. Ito trip mo, di ba? Sige, go ka lang dyan. Walang pipigil sa'yo kung ano trip mo. Kung ano makakapagpasaya sa'yo, gawin mo lang. Wala namang pakialam dyan eh. Mamamatay din naman tayong lahat. Okay lang, gawin mo lang yung mga bagay na gusto mong gawin sa buhay mo. And you continuously hear that. Ano nangyari? Naging normal na sa'yo na naririnig mo at fina-follow mo kung ano yung sinasabi sa'yo ni Satan. You're dead, following the course, dala-dala ka ni Satan sa leeg. Hindi pa ito nagtatapos, girls and boys. Among we all once live in the passion of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind. Kung anong ay, parang ang sarap nun ah. Alam nyo ba, pansanan nyo, pag hindi nyo pipigilan yung sarili nyo na gawin yung mga maling bagay, you will lash out. Ito napansin ko sa sarili ko ah. Kapag hindi ko pinipigilan yung sarili ko na gawin yung mga bagay na gusto kong gawin, para ako nagiging aso. Napansin nyo ba yun? Napansin ko yun. When I still remember, porn. Walang nakakita sa'yo, mag-isa ka lang, nasa bahay ka lang. Sunod-sunod. Sinusunod mo lang kung ano yung nararamdaman mo. Para kang aso, di ba? Pansin nyo ba yun? Yung pag-ibig, di ba kung ano yung nararamdaman mo, sinusundan mo lang. Ano nangyayari? Para ka nagiging animal. Hindi ka na nagiging tao. You just carry kung ano yung nararamdaman mo. Ginagawa mo lang kung ano yung nararamdaman mo. Wala akong pake. Gagawin ko to kung ano yung makakapagpasaya sa akin. And ang ending natin, para tayong aso. Hindi na tayo nagiging tao. Napansin niyo ba? When we continuously follow yung gusto ng laman natin, parang we become animals in some sort. Ito, sinabi the description ni Lord, Genesis chapter 6 verse 5. How great the wickedness of human race had become on the earth, that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil continually. You are dead. Tapos yung desire mo, puro kasamaan lang, all the time. Ito yung sinabi ni The Message, gusto ko to eh. God saw the human evil was out of control.
People thought evil, imagine evil from morning to night. Evil from morning to night. And kahapon, nagbabasa kami ni Ate AJ doon sa devotion. Yung Sodom and Gomorrah, alam nyo ba yun? Alam nyo ba na dati may yung mga kasalanan ng mundo natin ngayon, wala yan, laos na yan. Dati na yan. Alam mo meron? May dalawang angel. Pumasok sa bahay ni Lot. Inakomodate ni Lot, pinakain niya. Nakita ng mga tao dun sa Gomorrah or Sodom, sa Gomorrah. Alam mo ginawa ng mga lalaki? Pumunta sila dun sa bahay ni Lot. Dahil nakita nila pumasok yung dalawang angel dun. Isa yung ano ng angel, parang tao siya. Nagkataong tao yung mga angel. Kasi i-destroy na nila yung Gomorrah. Pumunta yung mga Gomorrah, yung mga young men tsaka old man. Ayun yung nakalagay sa diba? Young men tsaka old man. Alam mo gustong gawin? Ang dami nila, tinalibutan nila yung bahay nila. Alam mo kung ano gusto nilang gawin? I-rape nila yung dalawang pumasok sa loob ng bahay. Lalaki sila, yung pumasok sa loob ng bahay ni Lot is lalaki din, pero gusto nilang i-rape. Sabi ni Lot, hindi, wag na yung dalawang bisita ko. Eto na ang dalawang anak ko na babae, ayaw nila sa babae. Tinanggihan nila. Ang gusto nilang rapein, yung dalawang lalaki na pumasok. Ayaw nila nung babae. Anong ginawa nila? Finorce nila. Pinasok nila yung bahay. Sinira nila yung pintuan. Pero ang ginawa ng dalawang angel, binulag silang lahat. Alam nyo, tayong lahat dito, eto tandaan nyo, when you stop coming here, when you stop learning about the Word of God, when you stop going to church, when you stop fellowshipping with one another, at lumayo ka na, as in lumayo ka na, wala ka ng pakialam, alam niyo mangyayari sa inyo? You will live a miserable life. Pansin niyo ba yun? Kapag umaalis kayo dito, pag di ka umaatin, something happens. Hindi mo lang napapansin. Pero, continuously, every time na hindi ka umaatin ng youth life, every time na wala ka sa presence ng Diyos, anytime na wala kang naririnig na kahit anong sermon whatsoever, na galing sa loob ng church, wala kang naririnig na Word of God, unti-unti, sumasama ka, sumusunod ka sa gulong ng mundo. Alam niyo ba kung gaano kahalaga to? This is a matter of life and death. Hindi lang to basta pag-attend. It is us reminding ourselves of who God is. Why? Because media, other people will continuously tell you, walang pakialam ang Diyos sa'yo. Sino ka ba? Dito niya lang maririnig yun. Napansin niyo ba? Ito yung sinabi ko, diba? Na yung puso nyo, kung meron mang isang bagay na sisira sa inyo, hindi yung ibang tao. Ang sisira mismo sa'yo, yung mismong puso mo. Sino dito? Pag tumakbo kayo, maiiwasan nyo na yung puso nyo. Wala! Kahit saan ka pumunta, dala-dala mo yan hanggang sa mamatay ka. Alam nyo ba kung gaano kasama yung puso nyo? Pag hindi kayo umaatin ng youth life, nakakalimutan nyo kung gaano kasama yung puso nyo at nakakalimutan nyo na kailangan ma-remind ng puso ko ngayong Saturday na to. Alam nyo, you're forgetting. Kung alam nyo kung gaano kasama yung mga puso nating lahat, you will never miss coming here. Why? Kasi this is where you hear about God. And we were by nature children of wrath. We are dead following the course of this world. We are under Satan. Ginagratify natin kung ano yung gusto ng laman natin. Wala tayong pakialam. Sa tingin mo ba, hindi galit ang Diyos sa'yo? Kasi akala natin, si Lord loving siya. Yes, loving siya.
Pero, He will not let the guilty unpunished. We are children of wrath. Yung galit ng Diyos na sa atin, yung puot, yung init ng galit niya, yung gigil niya. Nasa iyo, nasa akin, nasa ating lahat, at walang kahit isa man sa atin ang makakaligtas. Can you imagine? Patay, nangiyak ka na, nakapikit ka na. Galit si Lord sa'yo. Wala kang magawa. How can you save yourself? Nakita niyo yung condition natin? Paano mo sasabihin kay Lord na gusto mo siya? Na gusto mong ibigay yung buhay mo sa Kanya? Na gusto mong pagkatiwalaan siya ng buhay mo? There is no way for you to do that. Bakit? You're dead. You're following the course of this world. You are under Satan. At yung galit ng Diyos will eventually kill you. Destroy you. Alam niyo ba kung ano yung galit ng Diyos? Akala niyo ba sasaksakin ka ni Lord? Hindi. Alam mo gagawin ni Lord? You are dead, following the course of this world. Yung heart mo, sobrang sama. You are under Satan. Alam mo gagawin ni Lord? Hahayaan ka na niya. Can you imagine? Pag hinayaan na tayo ni Lord, sige, ayaw mo umaten. Sige. Ayaw mo silang kasama. Sige. Ayaw mo sa akin. O sige. Once na binitawan ka na ni Lord, ay yung galit. Alam niyo ba, ano yan yung, hindi ka na Ate Eliza, ibabato na kita sa impyerno. Hindi ganun yun. Kapag ka nagalit si Lord, ibitawan ka na niya. Eh, na gusto mong buhay, go. Akala nyo ba pipilitin kayo ni Lord na, wala ka na magagawa, sumama ka sa akin, itatapon na kita sa impyerno. Hindi ganun sa Lord. Gagawin niya, ayaw mo na sa akin, Ate Eliza, sige, I'll let you go. That's where hell is. Kapag ka hinayaan na ni Lord na masunod ka. Alam mo kung bakit ngayon nakaka-attend pa tayo ng youth life? Kasi hindi ka pa niya binibitawan. Sabi mo sa tabi mo, hindi ka pa niya binibitawan. Tingnan na dito. Pero, sinasabi ng Bible, kapag ka yung ultimate, yung pagka binuhos na yung galit niya, bibitawan ka na niya. O sige, kung ayaw mo sa akin, then go. Ano lagi ko sinasabi? Lahat ng nasa impyerno, pinili nila yun for themselves. Kaya may tao sa impyerno kasi pinili nilang mapunta doon. Dahil, inireject nila sa Lord. And here's the good news. How can we be saved then? How then can we be saved? Kung patay ka, you are following the course of this world, you are under Satan's care. Yung puso mo continuously evil ang ginugusto. Paano mo ngayon sasabihin sa akin na naligtas ka dati ng kapuso? Alam niyo kung bakit? Di kayo nakinig sa ceremony, Kuya Lawrence. Ano sinabi niya doon? We are mamaya. How can then we be saved? Ito yung sinasabi ng Bible. Blessed, we are blessed by grace. Sabi mo sa atin, blessed by grace. Blessed by grace. But God. Ito tatandaan nyo, ito yung isa sa pinakamagandang
pinakamagandang word na makikita nyo sa Bible every time you read the Bible. The word but. Sabihin mo, hindi yan ano. But. B-U-T. Hindi yan butter. Okay. Tingin na muna. But God being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses and sins, made us alive together with Christ. Eto ngayon, being rich in mercy, the great love that He have for us, made us alive together with Christ. Paano ka naligtas? Binuhay ka. Pag tinanong kayo ulit, paano ka naging follower ni Jesus? Kasi binuhay ako. Dahil patay ako sa spirito, pero nung time na na-encounter ko si Jesus, binuhay niya yung spirito. Huwag na yung typical na, tinanggap ko si Lord. Ibahin niyo ang sagot niyo. Paano ka naging follower ni Jesus? Kasi binuhay ako ni Kristo. Dati akong patay, pero ngayon binuhay niya. Oh, diba? Ibang sagot yan. Wait, mas muna kuha. Diba? YN, atin ka. Made us alive together with Christ. It's because of His love. Napansin nyo ba? Wala, napatay tayo eh. Hindi mo kayang manampalataya. Hindi mo kayang gumawa ng kahit ano. Kailangan mo ng someone na bubuhay sa'yo. Bago ka makapagpanam. Bago mo maibigay yung pananampalataya mo sa Kanya. Pansin nyo? Hindi na yung salvation, hindi yun dahil nanampalataya. Yung salvation is because dahil binuhay ka ng Diyos. Kasi yung iba, sabihin, kaya ako naging tagasunod ni Kristo kasi okay naman ako dati, medyo mabait naman ako. Umattend lang ako ng church para mas maging better akong tao. Yung iba, pumunta ng church, kaya ako pumunta ng church kasi gusto ko lang pumunta. Pero kaya tayo naging follower ni Jesus is because dati tayong patay pero binuhay tayo. So pag tinanong kayo, ano ba yung Christianity na yan? I mean, lahat sa youth life, patay kaming lahat. Pero dahil sa grasya ng Diyos, binuhay kami. Ito ngayon tanong. Sa tingin nyo, bakit every time na nag-share kayo sa labas, wala silang pakialam? Alam nyo na kung bakit. Dahil patay sila. Wala sila. Hindi sila nagre-respond. Pero, that must not discourage you to share. Bakit? Habang nag-share tayo unti-unti, kahit hindi sila nakikinig sa atin, nagtatanim ka na ng seed. Yung kahit feeling nyo hindi sila nakikinig sa inyo, hindi pwede yun. The Word of God will work itself out para buhayin yung tao. Nakita niyo ba yung trabaho natin? Ang trabaho natin is gamitin yung salita ng Diyos para mabuhay yung mga tao na nakapaligid sa atin na patay. Hindi yan it's more than life insurance, guys. Nakita niyo ba how amazing this is? Every time you say the love of God to other people, anong ginagawa mo? Binubuhay mo yung patay. Ganun katindi yun, boy. Ito, panoorin natin.
Maghintay ka. Someone has to go and make you alive. Sino yun? Yung pag-ibig ni Lord. Bakit? That's the only time na yung puso mo will start to doon ulit mabubuhay yung puso natin. By the grace you have been saved and raised us up with Him, seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Ito tandaan nyo, hindi sinabi ng Bible na by your good works, by your faith, by your life. Hindi sinabi ng Bible. Sinabi ng Bible, by grace, you have been saved through faith. Sino yung humalik sa'yo? Hindi ikaw yun. Paano mo halikan sarili mo? Ang humalik sa'yo, tao sa labas mo, which is God Himself. Sabihin mo sa halikan, di joke. Joke lang. So raise us up with Him. Noong time na na-encounter natin yung pag-ibig ng Diyos, binuhay tayo, He raised us up with Him and seated us in the heavenly places. Pansin nyo ba yan? Parang nagkaroon ng possession, parang ano ka na, naging parte ka na ng pamilya ng mga king. Ayun yung sinasabi na heavenly places. Seated us with Him in the heavenly places. Kasama kang kumakain dun sa mga sa mga sa trono ng Diyos. So that in the coming ages He might show the immeasurable riches of His grace and kindness towards us in Christ. Alam niyo kung bakit sinimulan ng Ephesians mula chapter 1? Kasi pag hindi mo binasa yung Ephesians chapter 2 sa verse 1, hindi mo ma-appreciate yung sasabihin niya sa verse 4. Kasi kailangan mo malaman yung condition mo bago mo na-encounter sila. Okay? Kindness towards us in Christ Jesus. Huwag niyong kalimutan. Ayaw. For by grace you have been saved. Inuulit niya, di ba? Napansin niyo ba? Yung una sinabi niya na yan, inuulit niya na naman. Alam mo kung bakit? Nakakalimutin kasi kayo. Tayo. By grace you have been saved through faith. This is not your own doing. It is the gift of God, not the result of works, so that no one may boast. Okay. Okay, magkakamali dito. Ano sinabi ng Bible? You have been saved through faith. Ano sinabi sa Romans chapter 10? Faith cometh by hearing and hearing the word about Christ. Alam mo kung paano ka nanampalataya kay Jesus? It's because narinig mo yung mensahe ng pag-ibig niya at nagkaroon ng pananampalataya sa puso mo by the Holy Spirit. Nakita mo yun? Yung act na pagbigay mo ng pananampalataya kay Jesus, hindi rin galing sa'yo. Galing yun sa banal na spirito na nagbigay ng pananampalataya sa'yo upang maniwala ka sa ginawa ni Jesus para sa'yo. O, bakit ko nasabi yun? This is not your own doing. Hindi mo yung ginawa. It is the gift of God, not a result of works. It is a gift of God. Yung pananampalataya mo kay Jesus, ano yun? Regalo ng Diyos sa'yo. Napansin niyo ba? Kung bakit ka naligtas? Hindi ka naligtas dahil nanampalataya. Nagulo ba? Ulitin ko. Patay ka, binuhay ka, binigyan ka ng pananampalataya para manampalataya sa pag-ibig ng Diyos. Para manampalataya kay Jesus. And this is a gift of God. Alam niyo kung bakit offensive to? Sino dito, pag binigyan kayo ng regalo, ayaw niyong walang kapalit? Ako. Pare, binigyan kayo regalo, ayaw niyo ng walang kapalit. Pare, binigyan ka. Parang hindi mo pigilan yung sarili mo na ibalik din yung regalo niya.
mararamdaman mo na, uy, babalik ko rin yung regalo, Sometimes Parang bigyan mo lang ako ng chance. Or kung sabihin mo sa sarili mo, ay, hindi muna ngayon. Pero pag nagkapera ko, babalikan kita. I got you. I got you. Alam niyo kung bakit? Yung regalo, offensive yun. Alam niyo ba kung gaano ka-offensive ang regalo? Oh, makinig muna. This is a good exercise. Regalo. Yung regalo, tapak sa pride mo yun. Tapak sa pride mo yun. Diba? Oh, bakit nga ako nireguluhan ng deodorant? Mabaho ba kalikili ko? Nag-joke lang. Sorry. Wala ko ibang example. Bakit nga ako nireguluhan ng relo? Wala ba akong pambili? Di ba ganun agad yung ano natin eh? Bakit nga ako niregaluhan ng ganito? Diba? Bakit nga ako binigyan ng lipstick? Bakit? Sabog ba yung labi ko? Bakit nga ako binigyan ng makeup? Bakit? Sama ba yung mukha ko? Alam niyo ba na napaka-offensive ng regalo? And it's the same thing with people. Kapag ka sinasabi natin sa kanila na you can only be saved by the grace of God, offensive sa kanila yun. Alam mo kung bakit? Dahil hindi pwede, walang libre sa mundo. Di ba? Ayun sasabihin, walang libre sa mundo. Lahat kailangan bayaran. Kailangan i-earn mo, i-deserve mo. Pero sa atin, we receive a gift. At hindi natin kailangan bayaran or ibalik yung gift. Dahil ibinigay yun sa atin, single-handedly ng Diyos. Bakit? Bakit by gift? So that no one can boast. O, tatandaan nyo. Walang iniligtas si Lord na nagyayabang na niligtas sila. Naligtas ako kasi mas marami akong faith sa'yo eh. Niligtas ako ng Lord kasi mas makasalanan ako sa'yo. Niligtas ako ni Lord kasi lagi ako nasa YL. Hindi po ganon. Pagdating po ng Judgment Day, wala pong magyayabang sa atin dito kahit sino. Dahil lahat tayo iniligtas ng grasya niya. Wala tayong dala-dala. Gets ba yun? Ito tandaan nyo. Pag mayabang ka, wala kang pagmamahal sa ibang tao. Mapagmalaki ka, ma-pride ka, entitled ka, ibig sabihin lang noon, hindi mo naintindihan yung ginawa ni Lord sa'yo. Kaya nga ako, alam mo, isa lang ang gusto ko. Yung mga leaders, gusto maging leaders ng simbahan na to, I only have one. I need them to understand kung gaano sila kamakasalanan. And at the same time, I need them to understand how amazing yung pag-ibig ng Diyos sa kanila sa gitna ng pagiging makasalanan. Ayun lang isang criteria. Alam mo, malalaman ko yun. Malalaman ko yun. Kapag naiintindihan mo yun o hindi. Kasi, mas masaya ka na, mas joyful ka, mas enthusiastic ka sa lahat ng ginagawa natin dito. Kaya pag hindi ko kayo nakikita ng gano'n, ibig sabihin lang naman, kinakalimutan niyo yung amazing or yung wonder ng ginawa ni Jesus para sa inyo. Kapag tinatamad ka, ayaw mong pumunta ng simbahan, saan ang dahilan nun? Hindi ka na-amaze sa ginawa niya sa inyo. Nakita niyo yung nangyari? In order for the spirit, si Chatong Cha, para hindi siya mamatay, anong ginawa? Nung isa, nabuhay pa. Binigay niya yung body niya. Or binigay niya yung buhay niya para mabuhay pa yung patay na. And it's the same thing with God. Diba? Ibinigay niya yung buhay niya so that you can live. Tayong patay ay mabubuhay. And ito yung pinakamagandang nangyari. Noong
time na binuhay ka, hindi ka na ulit mamamatay. Kaya sinabi doon, He will never come back. Why? Ano sinabi? Naalala niyo ba yung baptism niyo? Nung ibinagsak kayo ng baptism, namatay na kayo. Pero nung tinaas kayo, hindi na kayo kasamang nabuhay. Kaya ang nakikita ni God the Father sa ating lahat is si Jesus na. That's why our old life, we were dead, we were enslaved, we were objects of wrath, we walk among disobedience, we are under Satan's dominion. But our new life, dahil nanampalataya tayo kay Jesus, is now we are alive, we are enthroned, we are objects of grace, we fellowship with Christ, and we are now in union with Christ. Alam niyo ba nangyari? Nung pagtakbo niya, pumasok yung spirit sa kanya, di ba? Ano nangyari? Yung buhay ng tao na pinasukan niya, naging buhay niya na. Gets nyo? Kung ano yung meron yung tao na yon, meron na rin siya. Diba? Kung ano yung meron yung detective, meron na rin siya. And it's the same thing with us. Nung time na nanampalataya tayo kay Jesus, yung perfection niya, yung holiness niya, kasamang na napunta sa iyo. Kaya pag tumitingin si God the Father sa inyo, ano sinasabi niya? This is my son, this is my daughter in whom I am well pleased. Bakit ka nalulugmok? Bakit ka hindi masaya? Bakit ka malungkot? Because you are forgetting that the smile of God continuously nasa iyo. Kasi minsan nakala natin galit siya eh. Hindi. Continuously yung smile ng Diyos sa atin, lagi nakadirect sa iyo. Bakit? Na kay Kristo na tayo. Ay yung sinasabi ni Kuya Lawrence na pumasok tayo dun sa kung ano yung meron si Kristo. We are in Christ. We are in. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good work with which God prepared beforehand that we should walk in them. Okay, hindi tayo doon nagtatapos. Anong sinasabi ko sa inyo kanina? Faith and love. Ito ngayon, patay ka, binuhay ka, anong ginawa pa niya? Pinatawad ka sa lahat ng kasalanan mo. Ginawa ka niyang kanya. Dahil sa pananampalataya. Minahal ka niya. Ngayon, ang tanong ko ito. Kapag nanampalataya ka dun sa ginawa ni Jesus sa'yo, hindi pwede na hindi magbago buhay. Hindi ko sinasabi na, bukas, goods ka na. Hindi. Sinasabi ko dito is gradually nagkakaroon ng pagbabago sa buhay. You started to learn na makinig. You started to learn to care for others. You started to learn kung paano magmahal ng ibang tao. Alam niyo kung bakit? We love because He first loved us. Dahil nakita natin kung paano tayo minahal ng Diyos. It's the same thing kung paano natin mamahalin yung ibang tao. Kung minahal ng Diyos yung makasalanang katulad ko, kung minahal ng Diyos yung isang taong katulad ko na walang kayang ibigay sa Kanya, I will do the same thing to those people na walang kayang ibigay sa akin in the first place. Dahil nakareceive ako ng pag-ibig na hindi ko deserve in the first place. And that's what the cross is all about. Pag-ibig na hindi natin kayang bayaran, pag-ibig na hindi natin kayang tapatan, pag-ibig na ibinigay sa atin ng walang kahit anong kapalit. Amen? Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon, for your love, for your grace. And maraming salamat, Lord, for continuously talking with us, and communicating with us, your love, your grace, Panginoon. Patuloy mo ipakita sa amin yung wonder ng pag-ibig mo para sa makasananang sanlibutan na ito, Panginoon. I pray, God, that baguhin mo yung aming mga puso, bigyan mo ng awe and wonder, Panginoon, yung aming mga mata each and every day. And patuloy mo, Panginoon, na ipakita sa amin yung lawak ng pag-ibig mo and lawak ng papapatawad mo, Panginoon, because that's where good works lies
Panginoon. Patuloy mong baguhin ang aming mga buhay, Panginoon. Patuloy mo kaming turuan na magmahal, turuan na, Panginoon, na makinig, Panginoon. Maraming pong salamat, Lord, sa lahat-lahat ng ginagawa mo sa amin. In our groupings, patuloy kang mangusap sa bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen.